si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat sa mga maalala ninyo sa kanya. Mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Mabuti nang nandoon sila sa Pilipinas. Mas marami yung aswang doon kaysa aswang dito. Nandoon yung mga aswang. Okay. Ang ating vlogger na si Maharlika mula sa United States at yung mga iba pang kasama namin kanina para magbigay ng mensahe sa inyong lahat. Ang susunod na Nako mga kareaksyon. Kasama po ni VP Sara ngayon si Maharlika sa Australia. At dito sa video na ito mga kareaksyon, i-explain po ni VP Sara kung bakit nag-aaway-away yung mga chika babes ni Pangulong Duterte. Ay ito mga kareaksyon ha, dito po mga kareaksyon. Si VP Sara kaya ay naniniwala kay Maharlika o hindi? Kasi kasama po niya dito sa Australia, hindi sa Dahig, sa Australia. Panoorin po natin ito mga kareaksyon. Ito po ang pinakabagong video at bagong talumpati ni VP Sara. Mga kareaksyon, kasama po niya si Maharlika. Nako, ito na mga kareaksyon. mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil baka sobrang excitement natin, makalimutan ko po ang mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Dahil ibinigay niya ang araw na ito para sa atin lahat. Napakaganda ng panahon, walang ulan, pero yes ma'am, napakalamig. Opo. Sana huhubarin yung jacket ko ma'am, pero sinabihan ako na mag-uniform daw ako habang nag-speech. At alam nyo, marami kahapon sa buong mundo ang hindi na binigyan ng isa pang araw ng Diyos. Pero tayong lahat ay nagising ngayong umagang ito, bumangon at nagtipon-tipon dito sa Parliament Gardens para sa ating bayan. Maraming salamat sa Diyos. Pangalawang pagpapasalamat ko ay ang pagpapasalamat ko sa mga organizers at volunteers ng ating programa ngayong hapon na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil tinulungan nila kami na kumuha ng permit, makipag-coordinate sa Australian government at mabuo yung mga gamit na kailangan natin ngayong hapon na ito para sa ating pagtitipon. Pangatlong pagpapasalamat ko po ay para sa Australian Police dahil tinulungan nila tayo na maging maayos at maging mapayapa ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Palakpakan natin sila. Salamat sa inyo. Ang pang-apat po na pagpapasalamat ko ay sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President dahil sa kanila ang pagod, walang tulog, pawis at hirap para makipag-usap sa ating local Filipino community dito sa Australia para sa ating programa ngayong hapon na ito. At ang panglima po ay ang pagpapasalamat ko sa aking mga fellow speakers. Narinig ninyo sila kanina at nandito din ang ating vlogger na si Maharlika mula sa United States at yung mga iba pang kasama namin kanina para magbigay ng mensahe sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat. Mga kababayan, una po, pagpapasalamat sa
patuloy ninyo na pagdarasal para sa kalayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong dasal araw-araw. Hindi lang dito sa Australia, sa buong mundo at lalong-lalo na sa Pilipinas. Napakarami po ng nagdadasal na siya ay maibalik na sa Davao City at sa Pilipinas. Ang pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin. Papasalamat ako sa suporta ninyo, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa boto ninyo para sa akin noong halalan noong 2022 at sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin kahit na marami ang sorry ma'am. I'm sorry. Tapusin ko muna yung pagpapasalamat ko, ma'am. Sagutin kita. Kahit sa mga atake at pagpapahirap sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, ay nandyan pa rin kayong lahat para suportahan ang aming mga programa, ang aming mga proyekto, at ang aming opisina, kasama na ang aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula po sa pamilya namin. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon na tulad ng binigay ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa akin man. At yun ay utang namin sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kababayan. Ma'am. Ma'am, balikan kita sa budol, ma'am, ha? I-acknowledge lang po natin muna ang mga iba't ibang lugar, mga tiga iba't ibang lugar na pumunta dito sa Melbourne ngayong araw na ito para dumalo sa ating programa. Una ay yung mga tiga Melbourne. Yes. Pangalawa, yung mga tiga Sydney. Pangatlo, yung mga tiga Brisbane, mga tiga Adelaide, mga tiga Darwin, and mga tiga Perth. Canberra! Okay, tulungan niyo ako kung meron. Canberra! Sorry ma'am, Canberra. Hawaii! Sa Hawaii? Yes. Ma'am, UK! From UK? Yes, ma'am. Meron? Yes. Salam! Ay, sir. Dito muna tayo sa Australia at sa ibang Yes. Meron pa akong hindi nabanggit sa Australia. Tasmania. Ang mga tagapagpangalaga ng Tasmanian Devil. Ana. Brisbane. Nasabi ko na po. Queensland. Same. Cairns! Okay. Brisbane is in Queensland. Cairns! Okay? Punta tayo sa Pilipinas. Sino ang tiga Region 1? Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur? Here! Ma'am! Yan. Ang mga tiga Cagayan Valley, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Isabela. Mga tiga Central Luzon, Nueva Ecija, Pampanga. Ang mga tiga Southern Luzon. Ano ba Southern Luzon? Ay, sorry, ang mga tiga NCR, National Capital Region. Manila, Pasig, Quezon City. Yan, nasa gitna. Ang mga tiga Southern Luzon, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Bicol. Yan. Well represented tayo, no? Andyan lahat.
dyan lahat ng languages, ang dialect. Western Visayas, Panay Island, Negros Island, Siquijor, walang representative ang Siquijor, kailangan natin sila. Alam niyo na kung bakit? Mabuti nang nandoon sila sa Pilipinas. Mas marami yung aswang doon kaysa aswang dito. Nandoon yung mga aswang. Okay. Cebu. Bohol. Leyte. And Samar. Palawan. Romblon, may namit at akong Romblon. At Mindoro. Kita ko. Oo, papunta na tayo sa Mindanao. Unahin natin yung islands. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Yan. Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibuga. Lahat ng Zamboanga. Farm. Cotabato, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao. Misamis, Oriental, Occidental, Cagayan de Oro. Bukidnon. Okay. Agusan del Norte, Agusan del Sur. Surigao del Norte, Surigao del Sur. Davao Region na lang naiwan, no? Davao Oriental, Davao del Norte, Davao City, kaya pala bias kayo eh, kasi taga Davao City pala kayo. I love Davao. Davao del Sur, Davao Occidental. Ama ba? Meron pa akong nabanggit? Davao del Sur, ma'am. Digos. Di ko kadungog. Tacloban. Ma'am, Tacloban. Kayo ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang House of Representatives. Kayo talaga, ma'am. Dahil sa inyo, magulo ang House of Representatives. Bakit daw ba ako nandito? Yun ang tanong nila lagi. Unang-una, wala po ako dito for the interim release. Pero nandito po ako dahil sa International Criminal Court at sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil sa ating bayan. Dahil ang dami-dami nating, daghang kitang mulo, dami-dami nating reklamo, ang dami-dami nating gustong makita sa ating bayan, pero hindi natin nakikita yon. Sabi, meron kaming small meeting consultation. Dahil napakahalaga sa amin ang mga input, advice ng Filipino communities abroad. Bakit ba? Dahil kayo yung nakatira, nakatrabaho sa iba't ibang bansa. And therefore, you have seen the best of the world and the best practices of governments around the world. And what is our dream? What is our vision? To get that and do it for our country. Diba? Because kaming mga nandoon na hindi pa nakatira o hindi man lang nakatrabaho sa ibang bansa, hindi kami ang may monopolya ng kaalaman. Nandun
sa napakalaking global community of Filipinos ang kaalaman kung ano ba ang pwede nating dalhin at gawin para sa ating bayan. Kaya po tayo nandito dahil din po sa bayan, para sa ating bayan. But before that, I would like to talk about former President Rodrigo Duterte and his influence in my life. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat sa mga maalala ninyo sa kanya. Mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Mula nang siya ay pinanganak. Simula sa ng nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Nasaan na ba si Maharlika? Ito si Maharlika, meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Kaya mga lalaki, kapag kayo ay pinalaya ng asawa ninyo, huwag na po kayong mag-asawa ulit. Diba? Asan ako? Oh, kamusta na siya? Ayun. Hirapan siya. Pangalawa, yung malamig. Kasi kahit daw may heater sa loob, pumapasok pa rin yung lamig doon sa kanyang kwarto. At pangatlo, yung pagkaluto ba ng pagkain ay hindi yung traditional na Pilipino na luto. Naiintindihan namin na sinusubukan talaga doong detention unit na bigyan siya ng pagkain na magugustuhan niya dahil it's culturally appropriate. Pero syempre, sabi nga nung mga Pilipino na tiga-Hague, ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin. Oo. Hindi daw sila. Pero nagpapasalamat kami kasi ilang araw lang na dumating si Pangulong Duterte sa Hague ay gumawa sila ng paraan na mabigyan siya ng kanin or rice sa kanyang meals. Kaya nagpapasalamat kami doon. And syempre, yung lungkot niya na wala siya. Yes, ma'am, isa din yon yung lungkot niya sa walang girlfriend. Pero may I just say, ma'am, no? Kasi magaganda yung mga lawyers niya. Yung isa is a Singaporean Spanish. So Singaporean Spanish siya. Yung isa is Dutch. No? So, at araw-araw yon bumibisita sa kanya. Sa detention. So every morning meron siyang lawyers conference at masaya ako dahil yun na nga ang problema ko, sir. Baka ligawan ba?
Matinik pa naman yon si PRD. So, baka ano. Pero sinabihan na namin sila. Winarningan ko. Ma'am, sabi ko, huwag talaga kayo magpadala sa pambobola niyan, ha? May I just say na ang Pilipino na lalaki, mambobola talaga yan sila. Kaya, sinabihan ko na yung mga abogado, sir, kasi nakita ko na yung maganda talaga. Sabi ko, huwag kayo magpadala sa mga Pilipino na lalaki. Dahil gagawin nila ang lahat na masuko mo ang bataan. Pero pag nasa kanila na ang bataan, ma'am, anong nangyayari? Pumupunta sa Palawan. Pupunta sa Siargao. Pupunta sa Siargao. Yes. Yes. That is what we are working on, and that is what we are pushing for with our senators that are allied with the political party of President Duterte. Discuss ways where we can improve on the election. Yes, sir. We also know of that. There is some sort of foreign interference and influence in Philippine government and political affairs. And yes, as I said, we're discussing with senators, particularly Senator Amy Marcos, on how we can make sure that election results are credible. And we want to start it with the BARM elections, which are upcoming this year. Daw, ma'am? Ito daw, ma'am. Di ko kadungog, ma'am. Yes, the election. Farm. Yes. Filipinos living abroad can do overseas absentee voting through the Philippine Embassy. So, ma'am, unya na ninyo, ang gwapa-gwapa, ma'am, ba? Kaya paminaw sa mo sa kuha, ma'am. Ako din para ng kuan ba, magtrabaho. Kaya ang gwapa-gwapa. But you know, may I just say, agwapo ang skin ang bugnaw. Kaganda ng kutis, ang malamig na klima. Na, alam mo, ma'am, noong isang araw, naglalakad ako. Sobrang lamig niya, di ba? Gumaganda yung kutis mo kasi nagsasarado yung pores mo. Tapos naisip ko, sana ganito sa Pilipinas, no? Malamig sa mukha, malamig sa leeg, pero hindi malamig sa likod, hindi malamig sa lower back, hindi malamig sa tuhod. Di ba, ma'am? Dito lang yung lamig ba? Sa Pilipinas, dyan lang. Pag naglalakad ka, pero dito sa baba, kung saan masakit pag malamig, wala. Para maganda ang kutis lagi ng Pilipina. Hindi yung konting ano lang, konting init lang, meron na kaagad, breakout, meron na kaagad. Rayuma lang, ma'am, ang rayuma. Sabi, ma'am, pwede ang bugnaw diri lang. Yung malamig dito lang. Dito, dyan, malamig. Pero dito sa baba, wala nang lamig. Kasi ma'am, sa totoo lang, ma'am, gusto ko na talaga mag-jacket. Mag-jacket ako! Pero dahil nagtatrabaho ako, ma'am, kailangan ko mag-uniform. Asan? Go! His influence in my life. Unang-una, education. You know, when we talk about tiger moms, Asian tiger moms, Yes! where they demand academic excellence from their children,
In my family, it was a tiger dad, not a tiger mom. Sinasabi ko sa inyo, sa sobrang bait talaga ng nanay ko, kahit gusto mong maging bulaklak, sasabihin niya sa'yo, go ahead, become a flower. Ganyan, yung nanay ko. Pero yung tatay ko talaga was really, I would say terrible in terms of driving the importance of education into my head. Really. Because ang sinasabi lang niya sa akin noon, hindi ka tao kapag hindi ka abogado o hindi ka doktor. Dalawa lang ang binigay niya na choices sa akin. Swerte na nga kayo, yung mga nanay niyo, sinabi lang sa inyo nurse eh. So 4 na taon lang yun. Sa akin talaga, ang demand sa akin, abogado o doktor. So 8 taon yun. Ganun siya sa akin nung ako ay lumalaki. So ako din, pakiramdam ko rin, nung ako ay lumalaki at nag-aaral, wala din talaga akong choice. Maging abogado o maging doktor o hindi ka makakauwi sa bahay ng mga magulang mo. And therefore, wala kang libreng kuryente at tubig. Ganun yung pakiramdam ko. So nagsimula ako sa med school, and then I ended up sa law school and became a lawyer. And yun ang nakita ko na nagbago yung tatay ko sa paningin niya sa akin. The moment na nalaman niya na abogado na yung anak niya. Because apparently, sa mga more sa male lawyers, they find pride and honor kapag meron silang anak na abogado din, kahit isa man lang. And I think ganun din sa doctors. I do not know, but I think ganun din sa mga doktor. Kaya, wala nang ibang paulit-ulit na sinabi sa akin, tatay ko, kailangan mo maging doktor o kailangan mo maging abogado. So it was a childhood with a tiger dad, not an Asian tiger dad, not an Asian tiger mom. Ang pangalawa pong natutunan ko at paulit-ulit na sinabi sa akin ni Pangulong Duterte, sabi niya, you make your own history in this world. So therefore, sa lahat ng desisyon mo, ay hindi ka pwede magturo ng ibang tao sa mga maling nagawa mo sa buhay mo. Kaya ma'am, balik tayo sa iyo. Nagpapatawad ako ma'am. Hindi ko kasi alam na si BBM, hindi ko sinasabi ma'am ha, na kasalanan mo at binoto mo si BBM. Hindi ko alam ma'am, talaga totoo. Hindi ko rin alam talaga. Na, ang akala ko kasi, ang buong akala ko ma'am, dahil, syempre di ba, we had that dark past in our country. And the principal figure of that was Marcos Sr. So I was thinking that he would want a legacy that is better than what we had before. So, unfortunately, I did not vet properly my running mate, ma'am. But you know, I'm sure you have doubts about the Marcos already. But you know, ma'am, Senator Amy Marcos is a different individual altogether. And she was the one who was my friend, who is my friend since 2012. BBM I met in 2015. Election. Sorry, 20, before the 2020. Yes, ma'am, 2020. BBM I met in 2020 when they visited Davao City. So, yes.
And as PRD said, you make your own history in this world, and I apologize for that decision, ma'am. To run with Bongbong Marcos. Asa man taga-secure din eh? Look, ma'am, lagi mo angkon mo. Ano? Angkon na. Ma'am, budat buduting. So that was the second influence. That is that you make your own history in this world. Hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan ito ng tatay ko, kasalanan ito ng nanay ko, kasalanan ito ng asawa ko, ng boyfriend ko, kasalanan ito ng boss ko. Kasalanan, hindi. Happy for reason. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin, you make your own history. So you have to own up to all the mistakes, the decisions, good or bad, in your life. That's true. Third, ano nga ba yung third, ma'am? Hindi ka pwedeng umiyak. Kahit anong mangyari, hindi ka talaga pwede umiyak. You cannot cry at all. Ma'am, when I was 5 years old, and this is so traumatic for a 5-year-old. In fact, 5 years old, you don't have memories, di ba? When you were 5 years old. But ako, ma'am, I do. So, nakatira kami sa GSIS, sa Davao City. Natutulog kami sa kasi maliliit pa kami ng kuya ko, natutulog kami lahat sa isang kwarto. So, ang katabi ni, dalawang kama yan, ganyan. Ang katabi ni, Manong, si Mama. Wala pa si Baste noon, ma'am, kasi GSIS pa ito. So this was in the 1980s. Early 1980s. Tapos, ako and then si PRD. And then, you know, ang bata ba, hindi mo alam kung ano, hindi ko na maalala kung ano yung reklamo ko at ano yung, kung sa to akong sapot, hindi na ako makahinumdum. Pero, nabuisit siya sa akin, umiiyak ako, sabi niya, huwag kang umiyak. Sabi niya, tas, di ba, I mean, sinusubukan natin huwag umiyak, di ba? Pero nandiyan pa yung, and then even sobbing is not allowed. Tough love. Oh, really tough love. But it helped me. It helped me become a better person. Strong. So you cannot sob. No sound at all. So you can cry, but only tears. But you cannot show the tears. You cannot sob. No, not allowed. So I was like, Bakho. And then he said, oh, I've had enough of this. You go out, you stay in the living room, and you sleep in the living room. So I was 5 years old. And then, hanggang ngayon, takot man ako sa cockroach. No? And I think, kasalanan ito ng tatay ko ba? Takot ako sa cockroach. You know that flying cockroach? Huwag yung mga maliliit na cockroach naman. Yung mga lumilipad, yung pag tinignan mo siya, pupunta siya sa iyo. Yung mga ganyan na cockroach. And then, he sent me out into the living room to sleep in the living room. And then he locked the bedroom door. Oh no. So they can sleep peacefully and then I can cry freely outside. With the cockroach. And then when you're 5 years old, your imagination runs wild. It was dark. I cannot reach the light switch. It was dark and the only light is from the outside ba, the street light. And then I can remember ang imagination ko, ang sobrang laki na daw ng mga cockroach. Mga ganyan na, yung imagination mo, tapos habang natutulog ka, gagapang sila lahat sa iyo, mga ganyan. So, ganun siya. Hindi ka pwedeng umiyak at hindi mo pwedeng ipakita ang iyong mga luha. Noong isang beses,
magkasama kami ni Kitty na bumisita sa loob ng detention unit. And then sinabi ko sa kanila, kay Hanila at kay Kitty, huwag kayong umiyak ha, si ayaw niya. Sinabi niya sa akin kasi nung unang mga araw na nandun siya, ako lang yung bumibisita. Paulit-ulit niya sinabi sa akin, ayoko bumisita sila kasi alam ko magiiyakan. Sabi ko, ako nang bahala, sabihan ko sila. And then this Kitty, hindi niya napigilan isang beses, hindi niya napigilan talaga. She started, pero nandun siya sa likod ni PRD. And apparently, narinig ni PRD. Kasi sinabihan siya, you know what, your tears don't help. So sabi ko din sa kanya, told you not to cry. So, ganon. Hindi ka pwedeng umiyak. Make your own history in this world. And the importance of education in the lives of our children and grandchildren and great-grandchildren was that will really influence change in our country. And so my next, okay pa ba kayo? Yeah!